kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa sandaling ito. Ang babasahing mabuting balita sa araw na ito ay pinamagatang ang pinakadakila sa kaharian ng langit ay ang nagpapakumbaba at tulad ng isang bata. Pagbasa sa banal na ebanghelyo ayon kay Apostol Mateo, ika-18 kabanata. Sino ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Noong oras na iyon, ang mga alagad ay lumapit kay Jesus, nagtatanong, sino ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Kaya tinawag ni Jesus ang isang bata, pinatayo sa harap nila at sinabi, sinasabi ko sa inyo na malibang magbago kayo at maging katulad ng mga bata, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng langit. Ang pinakadakila sa kaharian ng langit ay ang nagpapakumbaba at naging katulad ng batang ito. At sino mang tumatanggap sa aking pangalan ng isang batang tulad nito, ay tinatanggap ako. Mga tukso sa pagkakasala. Kung ang sino man ay maging sanhi ng pagkawala ng pananampalataya sa akin ng isa sa mga paslit na ito, mas mabuti para sa taong iyon na itali ang isang malaking gilingang bato sa kanyang leeg at malunod sa malalim na dagat. Gaanong kalungkot para sa mundo na may mga bagay na nagpapawala ng pananampalataya sa mga tao. Palaging mangyayari ang gayong mga bagay, ngunit gaano kakilakilabot para sa naging dahilan ng mga ito. Kung ang inyong kamay o paa ay nagpapahina sa inyong pananampalataya, putulin ninyo ito at itapon. Mas mabuti pa para sa inyo na pumasok sa buhay na walang kamay o paa, kaysa panatilihin ang 2 kamay at 2 paa at itapon sa walang hanggang apoy. At kung ang inyong mata ay nagpapawala sa inyong pananampalataya, alisin ninyo ito at itapon. Mas mabuti pang pumasok kayo sa buhay na iisa lang ang mata kaysa manatili ang 2 mata at itapon kayo sa apoy ng impyerno. Ang parabola ng nawalang tupa. Tiyakin na huwag ninyong hamakin ang alinman sa mga paslit na ito. Ang kanilang mga anghel sa langit, sinasabi ko sa inyo, ay laging nasa harapan ng aking Ama sa langit. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang iligtas ang nawawala. Ano sa palagay ninyo ang gagawin ng isang tao na mayroong 100 tupa at ang isa sa kanila ay nawala? Iiwan niya ang iba pang 99 na nasa pastulan sa gilid ng burol at hahanapin ang nawawalang tupa. Kapag nahanap na niya ito, sinasabi ko sa inyo, mas masaya siya sa 1 tupang ito kaysa sa 99 na hindi nawala. Sa katulad na paraan, ayaw ng inyong Ama sa langit na mawala ang alinman sa mga paslit na ito. Isang kapatid na nagkasala. Kung magkasala sa inyo ang inyong kapatid, pumunta kayo sa kanya at ipakita ninyo sa kanya ang kanyang kasalanan. Ngunit gawin ito ng pribado sa pagitan lamang ng inyong sarili. Kung pakikinggan kayo niya, na pagtagumpayan ninyo ang inyong kapatid. Ngunit kung hindi siya nakikinig sa inyo, magsama kayo ng 1 o 2 pang tao
upang bawat akusasyon ay matibay sa patotoo ng dalawa o higit pang mga saksi, gaya ng sinasabi ng kasulatan. At kung hindi siya makikinig sa kanila, sabihin ninyo ang buong bagay sa simbahan. Sa huli, kung hindi siya makikinig sa simbahan, ituring ninyo siyang parang pagano o maniningil ng buwis. Pagbabawal at pagpapahintulot. At kaya't sinasabi ko sa inyong lahat, ang ipagbawal ninyo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot ninyo sa lupa ay papahintulutan sa langit. At higit pa ang sinasabi ko sa inyo, kapag ang dalawa sa inyo sa lupa ay magkasundo tungkol sa anumang idinadalangin ninyo, ito ay gagawin para sa inyo ng aking Ama sa langit. Sapagkat kung saan ang dalawa o tatlo ay nagkakatipon sa aking pangalan, naroon ako kasama nila. Ang parabola ng lingkod na hindi nagpatawad. Pagkatapos ay lumapit si Pedro kay Jesus at nagtanong, Panginoon, kung ang aking kapatid ay patuloy na magkasala laban sa akin, ilang beses ko ba siyang patatawarin? 7 beses? Hindi makapito, sagot ni Jesus, ngunit 77 beses, sapagkat ang kaharian ng langit ay ganito. Minsan may isang hari na nagpasya na suriin ang mga pagkakautang ng kanyang mga tagapaglingkod. Sinimulan pa lang niyang gawin ito nang dalhin ang isa sa kanila na may utang sa kanya ng milyon-milyong dolyar. Ang tagapaglingkod ay walang sapat na pambayad sa kanyang utang, kaya't iniutos ng hari na ipagbili siya bilang isang alipin, kasama ang kanyang asawa at mga anak at lahat ng kanyang tinatangkilik, upang mabayaran ang utang. Ang alipin ay lumuhod sa harap ng hari. Pagpasensyahan mo na ako, pakiusap niya, at babayaran kita ng lahat. Naawa ang hari sa kanya, kaya pinatawad niya ang utang at pinalaya siya. Pagkatapos ay lumabas na ang lalaki at nakita niya ang isa sa kanyang mga kapwa tagapaglingkod na may utang sa kanya ng ilang dolyar. Sinunggaban niya ito at sinimulang sakalin. Bayaran mo ang utang mo sa akin, sabi niya. Ang kanyang kapwa tagapaglingkod ay nagpatira pa at nagmakaawa sa kanya. Pagpasensyahan mo na ako at babayaran kita. Ngunit tumanggi siya, sa halip, ipinakulong niya ito hanggang sa mabayaran niya ang utang. Nang makita ng ibang mga tagapaglingkod ng nangyari, sila ay labis na nabalisa at pumunta sa hari at sinabi sa kanya ang lahat. Kaya tinawag niya ang tagapaglingkod. Ikaw na walang kwentang alipin, sabi niya. Pinatawad ko ang buong halaga ng iyong utang sa akin dahil lamang na hiniling mo sa akin. Dapat ay naawa ka sa iyong kapwa tagapaglingkod gaya ng pagkahabag ko sa iyo. Galit na galit ang hari at ipinakulong niya ang alipin upang parusahan hanggang sa mabayaran niya ang buong halaga. At nagtapos si Jesus, ganyan kung paano pakikitunguhan ng aking Ama sa langit ang bawat isa sa inyo, malibang patatawarin ninyo ang inyong kapatid mula sa inyong puso. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos Ama sa langit. Sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Amen.
Amen. Amen. Peace.